Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, kilalanin natin ang dalawang mga babaeng pumasok sa trabaho na sa huli kung kanilang babalikan ay kanilang pagsisisihan. Dahil ang mga pinili nilang trabaho ang magiging mitsa pala ng kanilang buhay. Nakunan pa nga ng mga CCTV ang huling sandali ng mga biktimang ito bago sila tuluyang bawian ng buhay. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ay kinilalang si Mona Kelana Putri, 34 years old. Nagmula si Mona sa Makassar City, Indonesia. Lumaking ulila na sa parehong mga magulang si Mona. Kaya naman lumaki siya at ang kanyang mga kapatid na hiwa-hiwalay. Si Mona ay napunta sa pangangalaga ng isang Child Social Welfare Institution. At nakaalis na nga lamang si Mona sa ampunan nang tumuntong siya ng 17 years old. At kalaunan nga, naghanap na si Mona ng trabaho para buhayin ang kanyang sarili. Nagtrabaho si Mona bilang isang kasambahay, kahera sa mga restaurants at maging tagalinis sa mga opisina. Masipag na magtrabaho si Mona dahil gusto niyang magtayo ng sarili niyang tindahan ng mga beauty products. Pero kahit anong kayod ni Mona, hindi siya makapag-ipon para sa gusto niyang negosyo. Sapat lamang kasi ang kinikita ng babae para pangbayad ng kanyang inuupahang bahay at pang araw-araw niyang pangangailangan. Pero kahit na ganun, nanatiling positibo ang pag-uugali ni Mona at ipinagpatuloy nga ang paghahanap buhay. At habang nagtatrabaho nga si Mona, nakilala niya ang isang lalaki. At ang lalaki na ito ay kinilalang si Adan Parenta, 30 years old. Si Adan ay nagmula naman sa Bado City na katabi lamang ng Makassar kung saan nagtatrabaho si Mona. Maaga din nagsimula magtrabaho si Adan dahil sa murang edad, kailangan na niyang buhayin ang kanyang dalawang mga nakababatang kapatid. Subalit hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Adan kaya naman minsan nahihirapan siyang makahanap ng trabaho na pangmatagalan. Naging malapit nga na magkaibigan sina Adan at Mona. Magaan nga ang loob ni Mona at Adan sa isa't isa dahil pareho sila ng pinagdadaanan sa buhay. Hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng relasyon ang dalawa. Taong 2021 na nagsama na sa isang bahay sina Mona at Adan matapos silang ikasal. Nagtulungan naman sila sa mga gastusin sa bahay kahit na sinasahod nila ay maliit lamang. Simple pero masayang namumuhay sina Mona at Adan. Nagkaroon na din ng isang anak na lalaki ang mag-asawa. Ngunit kalaunan parehong nawala ng trabaho ang mag-asawa. Dahil dito, pa-extra-extra na lamang si Mona bilang tindera sa palengke, habang si Adan naman ay sumasideline bilang driver. At dahil nga sa hirap ng buhay, kinailangan na ni Mona na manghingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan kung may trabaho ba silang maibibigay o marerekomenda sa babae. At isang kaibigan nga ni Mona ang nagsuggest na magtrabaho si Mona bilang tagapagbigay aliw at kumuha nga ng OP o open booking. Inaengganyo ng kaibigan ni Mona ang babae at sinabi nga niya na malaki ang pwedeng kitaing pera ni Mona pero maikling oras na lang kailangang magtrabaho. Hindi agad nagpa siya si Mona at sinabing pag-iisipan niya muna ang alok na trabaho ng kanyang kaibigan. At pag-uwi nga ng bahay ni Mona, nakwento niya sa asawa niyang si Adan ang tungkol sa trabahong sinasabi ng kanyang kaibigan. Nung una, hindi payag ang lalaki sa balak pasuking trabaho ni Mona. Pero habang tumatagal nga ang mga araw, lalong naghihirap ang pamumuhay ni Mona at Adan. Nagkakautang-utang na ang mag-asawa dahil minsan wala silang nakukuhang trabaho. At dahil dito, nagdesisyon na nga ang mag-asawa na pasukin na ni Mona ang trabaho na pagbibigay aliw. Sa isang linggo, mahigit 3 beses kung tumanggap si Mona ng open booking. Hindi nagtagal, lumipat na nga ang mag-asawa sa South Sulawesi. At ang anak nga na mag-asawa ay pansamantala muna nilang iniwan sa kapatid ni Adan. At sa tuwing may booking si Mona hanggat maaari sinasamahan siya ng lalaki. Masakit man para kay Adan ang trabaho na ginagawa ni Mona, wala siyang magawa dahil maging siya ay hirap din magkaroon ng permanenteng trabaho. At ang kinikita nga ni Mona sa kanyang trabaho ay ipinapadala niya sa mga kapatid ni Adan na nag-aalaga sa kanyang anak.
Unti-unti na ding nakakabayad sa utang ang mag-asawa. At sa pagdaan nga ng panahon, mas nagiging tanggap na ni Adan ang trabaho ng kanyang asawa. At September 4, 2025 nang kinontak nga si Mona ng isang lalaki para kunin ang kanyang serbisyo. At ang lalaki nga ay kinilalang si Eunice Wati, 31 years old na isang bus driver. Nagkasundo sina Mona at Eunice sa halagang 6,000 pesos para sa serbisyo na ibibigay ni Mona na 5 oras. Nagdesisyon na din sila na uupa sila ng kwarto sa isang motel. At nito lamang September 5, 2025, nang nagpasama nga si Mona sa kanyang asawang si Adan para sa booking na ito. Pumayag nga si Adan at sinabi kay Mona na bukas na lamang siya magde-deliver. At September 5, 2025, bandang alas 3 nga ng hapon, nang nakarating na sina Mona at Adan sa Wisma Grand Hotel at umupa ng 2 kwarto. Ang isang kwarto nga ay para kay Mona kung saan mag-aantay si Adan habang nagtatrabaho si Mona. At ang isang kwarto naman ay para sa customer ni Mona. At makalipas naman ang ilang sandali nang dumating na ang customer ni Mona na si Eunice. At pagdaan nga ng 2 oras, nagpabili na si Mona ng pagkain kay Adan. At makikita nga sa CCTV ang paglabas ng kwarto ni Mona. Sinalubong niya si Adan sa hallway ng motel, dala-dala ang pagkain. Habang magkausap ang mag-asawa, sinabi ni Mona kay Adan na wag na siyang bumalik sa nirerentahan nilang kwarto at magbantay na nga lamang umano si Adan sa labas ng kwarto ni Mona at ng kanyang customer. Nang mga oras na ito, tila iba na at masama ang kutob ni Mona sa kanyang customer. At tila ba naghuling habilin pa siya sa kanyang asawang si Adan at sinabi kay Adan na alagaan ng lalaki ang kanilang anak. Tila na weirdohan naman si Adan sa mga sinabi ng kanyang asawa pero sumunod na lamang siya sa kagustuhan nito. Kumuha nga si Adan ng isang upuan at umupo malapit sa kwarto ni Mona at ni Eunice. At makalipas nga ang isang oras, nang may narinig na ingay si Adan mula sa kwarto ni Mona at Eunice. Kita nga sa CCTV na tumayo si Adan at lumapit sa kwarto. Habang kumakatok si Adan sa kwarto, naririnig niya ang pagdaing at pagsigaw ng kanyang asawang si Mona. Ilang beses pang kumatok si Adan sa saradong kwarto. At dito na nga biglang bumukas ang pintuan at nagmamadaling lumabas ang customer ni Mona na si Eunice. Susundan dapat ni Adan ang lalaki pero nagpasya na lamang siyang pumasok sa loob ng kwarto. Hindi na nakunan pa ng CCTV ang loob ng kwarto. Subalit gulat na gulat si Adan nang nadatnan niya ang kanyang asawa na maraming dugo sa katawan. Sinubukan pa nga pigilan ni Adan ang pagdaloy ng dugo mula kay Mona. At pagkatapos noon ay agad siyang nanghingi ng tulong sa staff ng motel. Agad namang itinakbo si Mona sa pinakamalapit na ospital. Subalit hindi na naligtas pa ng mga doktor si Mona at idineklara siyang wala ng buhay. Hindi naman matanggap ni Adan ang sinapit ng kanyang asawa sa kamay ng customer nito. Sinisisi nga ni Adan ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang misis kahit na malapit lamang siya sa kwarto ng biktima. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. At ayon nga sa salaysay ni Adan sa mga otoridad, si Eunice ang pumatay kay Mona dahil ito ang huling kasama ng biktima bago siya natagpuan ni Adan na may mga saksak sa katawan. Ibinigay din ni Adan sa mga pulis ang contact information ng customer ni Mona na si Eunice. Ang mga IT expert naman sa Indonesia ay trinace ang number at social media account ng lalaki. Hindi nagtagal, natunto na nga ng mga pulis ang kinaroroonan ni Eunice. At September 7 na nagtungo nga ang mga pulis sa kwartong inuupahan ng lalaki. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, hindi na nakapanlaban pa ang lalaki at kusang sumama si Eunice sa mga otoridad. At pagdating nga sa police station, inamin ni Eunice na siya nga ang pumatay kay Mona. At ayon nga kay Eunice, nagawa niya ang krimen dahil hindi naging tapat sa kanya si Mona sa kanyang trabaho. At tila nga pakiramdam ni Eunice, nilalamangan siya ng babae. Ayon sa salaysay ng suspect, may 1 oras pa dapat si Mona na magseserbisyo sa kanya. Pero nagpumilit si Mona na uuwi na siya matapos nilang kumain ng lalaki. At hindi nga nagustuhan ni Eunice na hindi tumupad si Mona
sa 5 oras na kanilang napagkasunduan. Dahil nga nagbayad naman ng buo si Yunus. Gusto pa sana ng suspect na may mangyari muli sa kanila ni Mona pero nagpumilit daw ang biktima na umalis na ng kwarto. At sa galit nga ng suspect, pinigilan niya si Mona pero nanlaban ang babae kaya sinaksak niya ang biktima. At dahil nga sa pag-amin ni Yunus, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Ayon naman sa mga balita, habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay ang pwedeng kaharapin ni Yunus kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Mona. Hindi na bago ang kaso ni Mona na ang isang babaeng katulad niyang nagbibigay ng aliw ay nagiging biktima ng kanilang mga customer kalaunan. Ang kaso nga na ito ay tila nga salamin ng realidad ng hirap ng buhay ng mga katulad ni Mona at Adan, na walang ibang choice kundi kumapit sa patalim. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na makakasama pa ni Mona ang kanyang anak dahil sa napili nitong trabaho. Ang pangalawang babaeng biktima naman sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Desi Noor, 25 years old. December 15, 1993 nang ipinanganak si Desi sa Jakarta, Indonesia. Mabait, masayahin at matalino. Ganyan ilarawan si Desi ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumaki si Desi na malayo ang loob sa kanyang totoong pamilya dahil iniwan siya ng mga ito sa kanilang kamag-anak. Lumaki ang dalaga kasama ang kanyang mga pinsan, tito at tita. At dahil dito, maagang natutong maging independent ang dalaga. Malakas nga ang loob ni Desi at gusto niyang maging sikat na model. Kaya naman matapos makapag-aral ng high school, hindi na itinuloy ni Desi ang kanyang pag-aaral. Bagkus ay sumabak na si Desi sa kanyang modeling career. Umalis na din si Desi sa poder ng kanyang mga kamag-anak at umupa ng sarili niyang isang kwarto. Hindi nga naging madali ang pagmamodel ni Desi. Wala pa masyadong kinikita si Desi kaya naman napilitan siyang magtrabaho bilang tagapagbigay aliw at kumuha nga ng open booking. At kapag wala namang booking, nagsisideline si Desi bilang model. At dahil nga kumikita na ng sariling pera si Desi, nagdesisyon ang dalaga na magpaputi at subukan ang mga whitening injections. Dahil nga sa pagbabago ni Desi, mas nakakuha na siya ng mga modeling projects. Sa kabila nun, hindi naman iniwan ni Desi ang isa pa niyang trabaho. Ipinagpatuloy ni Desi ang pagtanggap ng online booking dahil ayaw niyang maubos ang kanyang pera para sa kanyang pagpapaputi. At December 2, 2019, nang kinontak si Desi ng isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilala lamang bilang Rajil Al-Bashar, 25 years old. Si Rahil ay isang binata at nagtatrabaho bilang fruit vendor. At sa pag-uusap nga sa chat ni Desi at Rahil, nagkasundo ang dalawa sa presyo na ibabayad ni Rahil kay Desi. At December 3, 2019 nang nagpunta nga si Desi sa isang hotel para sa isang maliit na modeling project. At sa motel na ito, pinapunta ni Desi ang kanyang customer na si Rahil. At bandang 1:00 nga ng hapon nang dumating na si Rahil sa hotel. Nakunan pa nga ng CCTV ang pagdating ng lalaki hanggang sa nakarating na nga ang lalaki sa hallway ng hotel. Hindi ganoon kita ang mukha ng lalaki sa kuha ng CCTV dahil madalas itong nakayuko. Bandang 2:00 na ng hapon nang nakarating sa tapat ng kwarto ni Desi si Rahil. Kumatok ang lalaki na si Rahil sa kwarto ni Desi at pinapasok naman ng dalaga si Rahil. At sa loob nga ng kwarto, binigay ni Desi ang serbisyo kay Rahil at may nangyari nga sa kanila sa loob ng 2 oras. Subalit ng oras na dapat nang magbabayad si Rahil kay Desi, naglabas na ng patalim ang lalaki. Sinabi ni Rahil kay Desi na wala talaga siyang ipang babayad na pera kay Desi at bigla na lamang niyang sinaksak si Desi na agad namang ikinamatay ng modelo. Agad namang kinuha ni Rahil ang mga personal na gamit ni Desi at pera nito. At makikita nga mula sa CCTV na si Rahil ay lumabas ng nasabing kwarto. At sa CCTV entrance nga ng hotel, may dala ng sling bag ang suspect. Samantala, makalipas ang 1 oras, nang datda ng room service attendant si Desi nang wala ng buhay sa loob ng kwarto. Agad namang dumating ang mga pulis at ambulansya, pero idineklara nila si Desi na wala ng buhay. Nakuha nga ng mga investigador ang cellphone ng biktima sa loob ng kwarto.
At sa cellphone, nabasa nga ng mga pulis kung sino ang huling kasama ng biktima. Nagsagawa din ang mga pulis ng backtracking sa CCTV at dito na nga nila nalaman ang pagkakilanlan ng suspect na si Rahil. Makalipas naman ang 2 araw nang natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ni Rahil. Tatakbo pa sana ang binata pero nahabol siya ng mga pulis. Agad namang dinala sa police station si Rahil. At sa loob nga ng interrogation room, itinanggi ni Rahil sa mga pulis ang nangyaring krimen. Iginit niya na hindi siya ang pumatay sa biktimang si Desi. Subalit ipinakita ng mga investigador na na-recover nila sa kwarto ng suspect ang mga personal na gamit ni Desi at maging ang isang sling bag ng biktima. At dahil nga may matibay silang ebidensya laban kay Rahil, pilit na piniga ng mga pulis si Rahil para aminin niya na siya ang pumatay sa biktimang si Desi. At December 6, 2019, nang umamin na sa mga pulis si Rahil. At ayon nga sa lalaki, nakita niya sa social media ang modelong si Desi at sobra siyang nagandahan sa dalaga kaya naman kinuha niya ang serbisyo nito. Pero ang katotohanan, wala naman talaga siyang perang pambayad sa biktima. At sinabi niya din sa mga otoridad na binalak lang talaga niyang pagnakawan ang biktima. Pag-amin pa nga ng suspect, madalas niyang sundan ang modelong si Desi kung saan man ito nagpupunta dahil nahumaling siya sa dalaga. At dahil nga sa pag-amay ni Rahil sa ginawa niyang krimen, kinasuhan ang suspect ng theft at murder. At taong 2019 naman nang hinatulan si Rahil ng guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. At dahil nga sa pagpatay at pagnanakaw ni Rahil sa modelong si Desi, siya ay hinatulan ng 20 taong pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!